Mga kapatrol, according sa ating source, ay lahat ng mga NBA teams ay magpapadala ng mga scouts sa Latvia na kung saan isa si Kai Sotto sa kanilang pagtutuunan ng pansin. Babaha nga ang mga NBA scouts sa Latvia. At kahit ang ibang teams ay hindi man personal na panoorin si Kai, ay sinisiguro nilang susundan nila ang lahat ng mga laro ng Gilas. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. At panoorin ang video to hanggang dulo dahil baka isa ang comment niyo sa aming babasahin. Pero bago yan, meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Babaha ang mga NBA scouts sa Latvia ngayong Olympic qualifying tournament na kung saan isa si Kai Sotto sa mga inaabangan ng mga NBA teams. At ayon sa ating source, ay lahat ng 30 NBA teams ay magpapadala raw ng kanilang mga NBA scouts at kung hindi man ay susundan nila ang lahat ng mga games sa Olympic qualifying tournament, especially ang laro ng Gilas na kung saan siguradong maglalaro si Kai. And as of the making of this video, ay kumpirmado ng priority ni Kai ang paglalaro sa Gilas national team. Isang desisyon na nagdala ng matinding excitement sa lahat ng mga Pinoy basketball fans. At sinisiguro ni Kai na 100% ready siya pagdating ng laban dahil alam ni Kai na very crucial sa kanyang NBA dream ang kanyang magandang performance against Latvia and Georgia. Alam natin kung gaano kalakas ng mga teams na ito, pero hindi nagdududa si Coach Tim Cone kasama si Kai at ang buong Gilas team na pwede silang makasilat ng isa o dalawang panalo with the hope na makarating muli sa Olympics after 52 years of absence. Kaya ginagawa ang lahat ni Kai para magkaroon tayo ng chances na makabalik sa pinakamataas na level of basketball competition in the world. Pero hindi ito madali. Dadaan muna sa butas ng karayom ang Gilas at sa sandalan ng Gilas ang NBA-like skills ni Kai. Kaya in front sa napakaraming mga NBA scouts ay susubukan ni Kai na dalhin sa panalo ang Gilas Pilipinas hanggang maabot ang Olympics. And in the process ay ito na ang magiging susi sa katuparan ng NBA dream ni Kai. At eto ang hinihintay niyong shoutout mga kapatrol. Shoutout at user, Kai Sotto is skilled player. Kailangan lang palaki ng katawan at masanay sa gulangan ng court. Shoutout at RBR Tang. Kai should continue all body strength conditioning workouts to fulfill his lifelong dream to play in the NBA. Shoutout at Eduardo Yabes 6805. Saksi ako sa pag-improve ni Kai. Tutok ako at tagamasid sa mga laro ni Kai. Kaya deserving siya sa NBA. Panahon na. Go Kai! Shout out at Narciso Salao 3088. Go go Kai Sotto, go go! Ipakita mo ang galing ng Pinoy. God bless! Shout out at Jose Cadano 8511. Iba na ngayon ang lakas ng ating idol Kai Sotto. Shout out at user. For me, Kai Sotto is ready sa big league and the NBA. At balitang NBA naman, sina Jaylen Brown at Jason Tatum ay magkaakap sa gitna ng court pagkatapos ng laro. Ang Boston Celtics ay pinigilan ang malaking pagbabalik ng Dallas Mavericks at tinalo ito sa 106-99 para sa 3-0 na lamang sa serye sa NBA Finals. Pero ang dalawa, sina Jaylen Brown at Jason Tatum, ang Celtic Stars, were not celebrating. Gayunpaman, naunawaan nila ang kahalagahan ng sandali. Hindi lamang na ang Boston Celtics
ay isang tagumpay mula sa kanilang unang kampyonato mula pa noong 2008. Sina Jason Tatum at Jaylen Brown ang mga pangunahing players ng Boston Celtics na kinuha noong 2016 at 2017 ay malapit nang manalo ng kanilang unang kampyonato at patahimikin ang mga doubters na hindi naniniwala sa kanilang tambalan na makakuha ng titulo. Showing the emotions of the game. Two guys that was excited and tired after the game. We're not necessarily saying like one more or anything like that. We are just saying however long it takes. Nobody's relaxed. Nobody is satisfied. Yan ang sabi ni Jason Tatum. At sabi naman ni Jaylen Brown, I'm just trying to stay in the moment. It feels great to be up 3-0 in the series, but the job is not yet done. Ngayon sa kanilang ikapitong season na magkasama, sina Brown at Tatum ang pangunahing dahilan kung bakit nananalo ang Boston Celtics sa Game 3 at ang kanilang karanasan sa court ay halata. Si Brown ay nagtala ng 30 points, nagbigay ng 8 assist, nagkuha ng 8 rebounds at nakablock ng isang tira, habang si Tatum ay may 31 points, 6 na rebounds, 5 assist at isang steal. At sila lamang ang second set ng Boston teammates na nakapuntos ng hindi bababa sa 30 points sa isang laro sa NBA Finals. Ang isang tandem ay si Jan Havlicek, 40 points, at si Bailey Howell, 30 points, na gumawa nito sa Game 6 ng 1968 Finals laban sa Los Angeles Lakers. Yes, ang Boston Celtics ay isang kahangahangang kupunan sa opensa at sa depensa na may mga valuable players maliban pa kina Jason Tatum at Jaylen Brown. Sa third quarter, kung saan ang Boston Celtics ay umiscore ng 35-19 laban sa Dallas Mavericks para sa isang 85-17 na lamang, at pumasok sa fourth quarter, nagtulungan sina Brown at Tatum para sa 22 points at 15 points dito mula kay Brown. At sa huli ng fourth quarter, after Dallas had turned a 21-point deficit into a 93-92 deficit, Brown and Tatum made shots that kept Dallas from pulling off an amazing comeback victory. Those are our leaders. Yan ang sabi ni reserve forward Xavier Tillman. Si Brown, 27 years old, at si Tatum, 26 years old, ay naglaro sa conference finals ng maraming beses na, at sa NBA finals naman ay isang beses pa lang. Ang titulo na lang ang kulang, ngunit hindi kailanman nagduda ang pamunuan ng Boston Celtics sa kanilang paniniwala sa pagsasama ng dalawang players. Marahil nung nakaraang season o ang mga naunang season, ang Game 3 ay ang uri ng laro na madalas matalo ang Boston Celtics, pero natutunan na nilang manalo sa ganitong laro. At ito ay nagmula sa kanilang karanasan at pagiging mas mahusay ng mga players.